Supreme Rebirth Kabanata 1501 hanggang 1510. Matapos mabalitaan ni Chen Lei na magsisimula na ang 10,000 Races Conference, sinimulan niyang ayusin ang mga bagay sa Yunhuang City. Kapag ang Yunhuang City ay napakadali lang makakalahok si Chen Lei sa 10,000 Races Conference nang may kapayapaan ng isip. May tagal pa bago ang 10,000 Clan Conference. Sa panahong ito, pinino ni Chen Lei ang mahusay na pormasayo ni Yan Wangcheng, upang ang mahusay na pormasayo ni Yan Wangcheng ay makayanin ang pag-atake ng pangsyam na antas ng kapangyarihan ni Wudi. Ang ikasyam na palapag na peak powerhouse ni Emperor Wu ay mangangailangan ng ilang buwan upang masira ang mahusay na pormasayon ng Cloud Desolate City. Ang ganitong uri ng depensibong pormasayon ay hindi na mababa sa mga pormasayon ng mga bantay sa bundok ng ilang malalaking sekta. Sunod, iniwan ni Chen Lei ang 5 soul puppet sa malayong bayan at ibinigay ang mga ito sa utos ni Chen Chen. Ang 5 soul puppet na ito ay may malakas na kapangyarihang labanan. Nagsasanay sila ng cultivation mula sa Cloud Desolate City Lord's Mansion tuwing weekdays. Kung makasalubong nila ang mga kalaban mula sa labas, kapag bigla silang lumabas, tiyak na bibigyan sila ng malaking kalaban, nakakagulat. Bagamat ang 5 soul puppet na ito ay ginawang puppet ni Chen Lei, matalino pa rin sila at may kakayahang magsanay at mag-promote ng cultivation. Sa hinaharap, mayroon silang pag-asa na makapasok sa tuktok ng ikasyam na antas ni Emperor Wu. Bihira lang mangyari yun, mahusay na lakas sa pakikipaglaban. At sa pagkakataong ito ay dumalo si Chen Lei sa 10,000 Races Conference. Sa 10,000 Races Conference, bawal gumamit ng ganitong klase ng puppet na nagpapataas ng lakas. Sa makatuwid, walang silbi para kay Chen Lei na dalhin siya. Mas mainam na ilagay ito sa isang desyerto na lungsod upang maprotektahan ang desyerto na lungsod. Sa bagong perpektong pormasayon ni Chen Lei, kasama ang 5 soul puppet na ito, ang Yan Wangcheng ay solid at lubhang ligtas. Sa pagkakataong ito, lalahok sina Chen Lei, Bai Menman, at Ji Chanwu sa 10,000 Races Conference. Para naman kay Prinsesa Chen Chen at Su'er, hindi pa sila sapat na lakas para lumahok. Bukod dito, ang Yunhuang City ay hindi pa rin mapaghihiwalay dito. Binuksan ng County Lord Chen Chen, sa makatuwid, bilang huling paraan, maaari lamang niyang panatilihin ang Panginoon ng County na Chen Chen at Su'er sa desyerto na lungsod at mamuno sa mga gawain ng desyerto na lungsod. Gayunpaman, ang 10,000 Races Conference sa pagkakataong ito ay hindi masyadong mahaba, ito ay tatagal lamang ng 1 taon. Bagamat nag-aatubili sina Prinsesa Chen Chen at Su'er na sumuko, alam din nila na ito ay isang malaking kaganapan, at hindi sila naabala. Alam din ni Chen Lei na malaki ang utang niya kina Prinsesa Chen Chen at Su'er. Sa makatuwid, sa ilang buwan bago umalis, ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras kasama sina Prinsesa Chen Chen at Su'er para makabawi sa kanilang mga utang. Mabilis na lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, ilang buwan na ang lumipas, at oras na para pumunta sa sentro ng Tang Dynasty, ang sentro ng Central Region, para lumahok sa 10,000 Clan Conference. Sa araw na ito, nagpaalam sina Chen Lei, Bai Menman, at Ji Chanwu kina Prinsesa Chen Chen at Su'er, pagkatapos ay sumakay sa lumilipad na bangka at lumipad patungo sa Mid-Tang Dynasty. Chen Chen, ngayong taon, pinili mo ang tagapagmana ng liblib na lungsod, at pagbalik ko, saan man ako magpunta, dadalhin ko kayo ni Su'er. Habang umaalis, si Chen Lei ay gumawa ng king time na pangako kay Prinsesa Chen Chen. Tumango si Prinsesa Chen Chen. Sa taong ito, dapat siyang pumili ng bagong City Lord ng Yunhuang City para makalabas siya at sundan si Chen Lei anumang oras. Pagkatapos nito, winasak ni Chen Lei ang lumilipad na bangka at gumuhit ng malaking arko sa hangin, pagkatapos ay sumugod patungo sa Middle Tang Dynasty. Ang Middle Dynasty, ang pinakadakilang kapangyarihan sa Central Region, ay ang pinuno ng Central Region. Ang kasalukuyang emperador ng Mid-Tang Dynasty ay hindi isang tao, ngunit isang tao ng mga Diyos. Sa Central Region, mayroong libu-libong karera, kung hindi, ang pulong na gaganapin ay hindi tatawaging isang pulong ng lahat ng lahi. Sa katunayan, ang 10,000 karera ay isang haka-haka lamang na numero. Mayroong higit sa 10,000 o daan-daang libong mga lahi na naninirahan sa buong Central Region.
Sa 10,000 race meeting na ito, darating ang mga mahuhusay na disipulo mula sa lahat ng lahi upang makilahok. Noong nakaraan, ang mga henyong disipulo na lumahok sa kompetisyon sa 10,000 Races Conference ay itinuturing na mga bihirang henyo na kayang maabot ang Martial Saint Realm. Gayunpaman, iba ang sesyon na ito ng 10,000 Races Conference. Nagkaroon ng walang katapusang daloy ng mga mahuhusay na alagad mula sa lahat ng lahi. Sa ngayon, maraming mga alagad ng lahat ng lahi na nakarating sa kaharian ni Emperor Wu. Ang dahilan kung bakit nangyari ang ganoong sitwasyon ay dahil ang buhay na ito, na masasabing isang bihirang gininto ang edad sa libu-libong taon, ay nagpakita ng isang paputok na puwersa sa mga henyong disipulo ng lahat ng lahi. Sa ganoong sitwasyon, ang mga ninuno at mga tao ng lahat ng lahi ay lubos ding nababatid na ang pag-alam sa gayong gininto ang edad, na mahirap na maabot sa libu-libong taon, ay ang tamang panahon para sa kanilang sariling lahi na umunlad at umunlad. Kung hindi mo sasamantalahin ang pagkakataong ito kung ito ang kaso, malamang natanggihan ang angkan. Ngunit sa sandaling samantalahin mo ang pagkakataong ito, ang angkan ay bubuo sa hindi pa nagagawang bilis, at kahit natatayo sa itaas ng 10,000 angkan, hindi ito imposible. Sa pagkakataong ito, ang 10,000 Races Conference ay masasabing isang magandang pagkakataon para sa lahat ng lahi na ipakita ang kanilang pinakamalakas na panig. Sa makatuwid, ang lahat ng karera ay naghahanda na maging blockbuster sa 10,000 Races Conference na ito. Henyo, yumayabong kasabay ng nakasisilaw na ningning, humadlang sa lahat ng lahi. Sa katunayan, hanggat ang isang henerasyon ng henyo ay maaaring magawa sa 10,000 Races Conference, kung gayon ang lahi na ito ay maaaring umunlad sa loob ng 10,000 taon. Ito ang pinakamalaking pakinabang para sa isang karera. Ang human race dati ay nireranggo sa paligid ng 1,000 sa mga 10,000 races. Ang ranggo ay hindi masyadong mataas, ngunit tiyak na hindi ito masyadong mababa. Sa 10,000 lahi, ang lahi ng tao ay itinuturing din na isang malaki at makapangyarihang clan. Gayunpaman, mayroong higit sa 1,000 lahi nangunguna sa sangkatauhan. Sa katunayan, sa pagraranggo pagkatapos ng lahi ng tao, mayroon ding hindi mabilang na malalakas na lahi. Para sa ilang kadahilanan, sila ay nakahanay sa likod ng mga tao, lahi. Sa pagkakataong ito, ang 10,000 Races Conference ay masasabing rerangkang meeting ng lahat ng lahi. Ang pagganap ng mga henyo ng lahat ng lahi sa 10,000 Races Conference ang naging batayan ng muling pagraranggo ng lahat ng lahi. Kinailangan ni Chen Lei, Ji Chanwo, Baiman Man at iba pa upang sirain ang lumilipad na bangka ng higit sa 3 buwan bago sila tuluyang nakarating sa banal na dinastiya ng Mid-Tang Dynasty. Pagkarating sa Middle Tang Dynasty, si Chen Lei at ang iba pa ay pinigilan ng mga sundalong nagpapatrolya sa Middle Tang Dynasty. Tumigil ka! Lumipad sa himpapawid ang ilang matataas at matatag na general at nanatili sa destinasyon ni Chen Lei at ng iba pa. Ilang general ang ibig mong sabihin para pigilan ako sa paghihintay. Sa oras na ito, lumipad si Chen Lei mula sa lumilipad na bangka at nagpakita sa harap ng mga Diyos na ito. Ang mga cultivation god na ito ay nasa Divine Martial Realm. Kung ikukumpara kay Chen Lei, malayo sila. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng momentum, hindi sila mas mababa kay Chen Lei, dahil lamang sa mga Diyos na ito. Lahat sila ay mga tao mula sa Protoss, sa makatuwid, mayroon silang momentum. Ang populasyon ng Protoss ay natural na angkop para sa paglilinang, ngunit imposible para sa lahat ng populasyon ng Protoss na maabot ang kaharian ni Emperor Wu. Masyadong nakakatakot iyon. Gayunpaman, ang kakayahang magpatrolya kasama ang mga mandirigma ng Martial Saint Realm ay sapat na upang ipakita ang lakas ng Protoss. Dapat mong malaman na ang teritoryo ng Mid-Tang Dynasty ay napakalaki at ang teritoryo nito ay napakalawak. Kung ang lahat ng mga sundalo sa patrol ay may paglilinang ng Martial Saint Realm, kung gayon ang hukbo ng Protoss ay tunay na walang talo. Ang mga mandirigmang Protoss na ito ay tumingin kay Chen Lei at sa iba pa, at pagkatapos ay nagsabi, narito ka ba para lumahok sa komperensya ng 10,000 lahi? Oo, tama, ito ang aming patunay. Naghagi si Chen Lei ng mga Jade Medal para sa paglahok sa 10,000 Clan Conference sa mga sundalong ito. Ang mga kwalipikasyon ng mga martial artist na kalahok sa 10,000 Races Conference ay nakumpirma mahigit 10 taon na ang nakalilipas,
at naisagawa na ang pagpaparehistro. Ang bawat martial artist na lumalahok sa 10,000 Races Conference ay may ganoong ebidensya. Matapos makita ang ebidensya mula kay Chen Lei at iba pa, ang mga Diyos na ito ay tumango. At sila nga ay mga human race martial artist na dumating upang lumahok sa 10,000 Races Conference. Alinsunod sa utos ng Presbyterian Conference of the 10,000 Races, lahat ng martial artist na kalahok sa 10,000 Races Convention ay kailangang magsagawa ng mga paunang kompetisyon sa iba't ibang lugar ng kompetisyon. Pagkatapos, hakbang-hakbang, at sa wakas, kasunod ng huling finals ng 10,000 Races Convention. Sa Tianshui State, ito ang roadmap ng Tianshui State. Dapat kang makarating sa estado ng Tianshui sa loob ng 10 araw. Panipik. Ang mga Diyos at General na ito ay nagbigay kay Chen Lei at sa iba pa ng kopya ng mga tagubilin sa pagpasok at mapa. Pagkatapos kunin ni Chen Lei ang mapa at mga tagubilin sa pag-sign-in, binuksan niya ang mga tagubilin sa pag-sign-in at pinag-aralan ang mga ito ng detalyado. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa paglalarawan ng entry na ito, napagtanto ni Chen Lei na ang bilang ng mga mahuhusay na disipulo sa 10,000 Races Conference ay masyadong malaki, na masasabing higit sa 10,000 beses na higit pa kaysa dati. Kaya naman, sa pagkakataong ito ang 10,000 Races Conference ay nahahati sa ilang lugar ng kompetisyon, na nahahati sa Primary Competition Area, Intermediate Competition Area, Advanced Competition Area at Final Area. Pagkatapos lamang manalo sa Junior Division maaari kang makapasok sa Intermediate Division, manalo sa Intermediate Division, makapasok sa Advanced Division, at sa wakas, makapasok sa Finals. Sa katunayan, pagkatapos lamang na makapasok sa Finals maaari silang ituring na makakasali sa tunay na 10,000 Races Conference, at ang dahilan ng paggawa nito ay dahil sa napakaraming mga disipulo ng lahat ng lahi ang nakapuno sa 10,000 Races Conference sa pagkakataong ito, at ang mga finals ay karaniwang maaaring tumanggap ng walang mas kaunti kaysa sa mga iyon, kaya dapat itong maging ganoon. Si Chen Lei at iba pa ay nahahati sa mga lugar ng kompetisyon, katulad ng lugar ng kompetisyon ng Tianshui ng lugar ng paunang kompetisyon. Ang kompetisyon sa Tianshui Division ay gaganapin pagkatapos ng 10 araw. Salamat, Ilan, susugod ako sa Tianshui Prefecture habang naghihintay. Iniyuko ni Chen Lei ang kanyang mga kamay sa mga Diyos ng Protoss, pagkatapos ay bumalik sa lumilipad na bangka at lumipad patungo sa bansa ng Tianshui ayon sa mapa na ibinigay ng mga Diyos na ito. Sa pagkakataong ito sa 10,000 Races Conference, may kabuuang 10,000 preliminary areas, para sa Intermediate Division, 1,000, Advanced Division 100, at ang Finals, 1 lang. Ang Tianshui Prefecture kung saan matatagpuan si Chen Lei at ang iba pa ay isa lamang sa 10,000 dibisyon. Si Chen Lei at ang iba ay nagmamadaling pumunta, at sa wakas ay nakarating sa Tianshui Prefecture sa loob ng 3 araw. Matapos sumugod si Chen Lei at ang iba pa sa Tianshui Prefecture, bumaba sila sa lumilipad na bangka at pumasok sa lungsod ng Tianshui. Sa pagkakataong ito ang lugar ng paunang paligsahan ay itinakda sa Tianshui City. Sa kasalukuyan, may 7 araw pa bago ang opisyal na laban, at sasamantalahin nina Chen Lei, Bai Minman, at Ji Chanwo ang 7 araw na ito upang maging pamilyar sa sitwasyon. Ang huling finals ng 10,000 Races Conference ay magbibigay daan sa lahat ng mga disipulong kalahok sa kompetisyon na makapasok sa Secret Realm at manatili ng 1 taon. Sa taong ito, ang mga alagad ng lahat ng lahi ay maglalaban-laban sa isa't isa at pipili ng pinakamalakas. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay hindi magagamit sa paunang paligsahan, dahil kahit sa Middle Dynasty, imposible para sa bawat paunang larangan ng paligsahan na magkaroon ng isang lihim na kaharian na angkop para sa mga alagad ng lahat ng lahi upang gamitin sa pakikipaglaban. Ang paraan ng kompetisyon para sa preliminary at intermediate divisions ay nasa arena pa rin. Sa advanced division lamang ang parehong format tulad ng finals na ginamit, na nagpapahintulot sa mga alagad na lumahok sa pagpili na makapasok sa lihim na kaharian at makipagkumpetensya sa lihim na kaharian, umaasa sa tunay na lakas, upang patayin ang kaluwalhatian na pagmamay-ari ng kanyang sarili at sa kanya bansa. Si Chen Lei at ang iba pa ay dumating sa Tianshui City at naglakad sa mga lansangan ng Tianshui City.
Sa ngayon, napakasigla ng Tianshui City, at makikita mo ang lahat ng uri ng mahuhusay na alagad mula sa iba't ibang lahi saan man sa kalye. Ang mga henyong martial artist na ito, ang ilan ay nasa martial sage realm, ang ilan ay nasa martial ancestor realm, at ang ilan ay nasa martial emperor realm. Bagamat ang ilang mga disipulo ng martial saint realm ay hindi maaaring maging mga kalaban ng martial ancestor realm at martial emperor realm masters, ang kanilang kakayahang lumahok sa 10,000 Races Conference na ito ay bihirang karanasan din sa buong buhay, kaya walang sinuman handang talikuran ang pagkakataong ito. Tungkol kay Chen Lei at iba pa, sa kalsada, nakatagpo sila ng ilang mga magsasaka na lubhang malupit na mga tao, at lahat sila ay nakaramdam ng pressure. Ang mga henyong ito ay pawang mga henyo na nakibahagi sa mga preliminaries, at mayroon na silang ganoong lakas. Kung patong-patong pa sila at tuluyang makaabot sa finals, hindi ko talaga alam kung gaano katikat ang lakas ng kalaban sa oras na iyon. Gayunpaman, walang pakialam si Chen Lei at ang iba pa. Pagkatapos ng lahat, siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling lakas at hiniling sa kanyang sarili na huwag magpatalo sa sinuman. Si Chen Lei at ang iba ay naglalakad sa kalye, biglang may sumulpat na martial artist sa harap ni Chen Lei at ng iba pa. Itong mga kaibigan, magalang ako pagdating dito. Ang magalang na martial artist na ito ay iniyuko ang kanyang mga kamay kay Chen Lei, pagkatapos ay yumuko, at pagkatapos ay bumati. Tumingin si Chen Lei sa martial artist na ito, ang martial artist na ito, na isang lahi ng tao, sinabi ni Chen Lei, itong kaibigan, hindi ko alam kung pipigilan mo kami, ano ang punto. Ngumiti ang celebrity at sinabing, ang kaibigang ito, na nagngangalang Simejan, ay nakakita ng ilan sa parehong lahi ng tao, kaya espesyal akong inimbitahan. Oh, anong meron? Tanong ni Chen Lei kay Simejan. Sinabi ni Simejan, hindi ko pa naitanong sa aking anak ang kanyang pangalan. Sinabi ni Chen Lei, sa ilalim ni Chen Lei, ang dalawang ito ay aking mga tagaloob. Sinabi ni Simejan, si Young Master Chen pala, na biglang hamarang sa daan ng maraming tao, at mangyaring sisihin. Yun lang, nagdaos ng piging si Young Master Sidam at inutusan akong imbitahan ang mga human master sa Water City na ito, sa makatuwid, espesyal akong pinadalhan sa ilang mga liham ng paanyaya sa utos ni Master Jingtian. Panipi. Pagkatapos ng pagsasalita, namahaji si Simajian ng liham ng paanyaya na gawa sa Katanji tanging purong ginto at iniabot ito kay Chen Lei. Master Jingtian, saan ito nanggaling? Tiningnan ni Chen Lei ang liham ng paanyaya sa kanyang kamay at tinanong si Simejan. Sinabi ni Simajian, ang young master na ito na si Jingtian ay isang henyo at makapangyarihang tao mula sa Swording Sect. Ngayon ay mayroon na siyang kultibasyon ng siyam na intermediate na antas ng Wudi, na masasabing talagang isang pambihirang karanasan sa 10,000 Races Conference. Ang genius, ang paunang lugar ng kompetisyon ni Lord Sidam, ay nasa Tianshui City din na ito. Si Lord Sidam ay may mahusay na mga ambisyon at nais na pagsamahin ang lahat ng aking Terran martial artist, upang labanan ang iba pang mga dayuhang henyo. Sa makatuwid, ang pagpupulong na ito ang naging resulta. Nais ko ring imbitahan ang ilan sa inyo na pumunta doon. Panipi. Matapos pakinggan ang mga salita ni Simajian, bahagyang tumanggo si Chen Lei at sinabing, okay, natanggap na namin ang liham ng paanyaya na ito. Kung may oras tayo, pupunta talaga tayo doon. Tumanggo si Simejan at sinabi, okay, kung gayon, iyan ay isang pakikitungo, at ako ay magpapalam. Pagkatapos magsalita, tumalikod at umalis si Simajian, at nagpadala ng mga liham ng paanyaya sa ibang mga henyo ng tao. Saan nanggaling itong espada at dingsek? Paano ka pamilyar? Tanong ni Baimanman kay Chen Lei. Tumanggo si Chen Lei at sinabi, ang sword at tripod sect na ito ay hindi maliit. Sa gitnang rehiyong ito, kilala ito bilang isa sa 5 pinakamakapangyarihang sekta ng sangkatauhan. May nalalaman pa si Chen Lei tungkol kay Swording Zhang. Pagkatapos ng lahat, bilang Panginoon ng Cloud Desolate City, si Prinsesa Chen Chen ay nakakalap ng maraming impormasyon tungkol sa iba pang puwersa sa Central Region. Sa kanila, nariyan itong Swording Zhang nilalaman. Sa Central Region, ang 5 pinakamalakas na puwersa ng sangkatauhan ay ang Taiyi Xuanman, Jinghong Sword Academy, Xingshu Mansion,
Swording Zhang, at Chanlozong. Ang 5 pangunahing sekta sa Central Region ay mas makapangyarihan kaysa sa 6 na puwersa ng North Sea, tulad ng Deep Blue Empire, 8th Desolation Sect, Bihai Palace, Shikengsi Sect, Tianyan Sect, at Yuan Jianzong. Sa katunayan, ang mga orthodox na sekta ng sangkatauhan ay palaging 5 sekta ng Taiyi Xuanmen, Jinghong Sword Academy, Xingshu Mansion, Jianding Sect, at Tianluo Sect. Ang kasalukuyang Cloud City ni Chenlei ay hindi mahina, ngunit kumpara sa 5 sekta na ito, may malaking agwat na 108,000 milya. Ito ay tiyak na dahil sa 5 sekta na ang sangkatauhan ay maaaring ranggo sa paligid ng 1,000 sa gitna ng mga 10,000 mga lahi. Nakasalalay ang lahat sa pagsisikap ng 5 sekta na ito na maabot ang ganoong mataas na ranggo. Sa totoo lang, kung wala ang 5 sekta na ito, ang sangkatauhan ay malamang na hindi makatayo sa gitna ng 10,000 lahi, mahihina at malakas. At ang 5 sekta na ito ay maaaring umiral ng daan-daang libong taon sa Central Territory ng walang pagkukulang. Natural, mayroon silang sariling uniqueness. Masasabing ang 5 sekta na ito ay mga banal na lupain sa puso ng makapangyarihang sangkatauhan sa Central Region. Lahat ng mga henyo ay nagtakda ng kanilang panghabang buhay na layunin na makasali sa 5 sekta na ito. At hindi inaasahan ni Chenlei na sa Shuizhou ngayon, magkakaroon ng henyo mula sa Sword at Tripod Sect, na talagang nagho-host ng isang handaan. Sinabi na ito ay isang pagpupulong. Sa katunayan, mas angkop na sabihin na ang disipulong ito ng Swording Zhang ay pinatunayan ang kanyang sarili sa kapangyarihan ng lahi ng tao ng Tianshuizhou. Gayunpaman, dahil lamang sa ipinanganak si Sidam sa Sword at Ding Sect, mayroon itong mahusay na reputasyon at apela sa maraming human race martial artist, ngunit hindi na kailangang sadyang ideklara ang pagkakaroon nito. Then this time, pupunta tayo sa isang party. Tanong ni Baimanman kay Chenlei. Go, why not? Gusto naming makita kung ano ang magiging meeting na ito. Pinitik ni Chenlei ang liham ng imbitasyon sa kanyang kamay at sinabi. Ang pagtitipon na ito ay isa ring pambihirang pagkakataon upang makilala ang iba pang mahuhusay na alagad ng sangkatauhan, bakit hindi pumunta? Sa pagkakataong ito ang pulong ay ginanap sa Tianshui Mountain sa labas ng Tianshui City, kung saan hindi ito pinuprotektahan ng Tianshui City Guard, kaya walang problema sa oras na iyon, sabi ni Ji Chanwo kay Chenlei. Maaaring may mga problema, kahit na mayroon, hindi natin kailangang mag-alala. Walang pakialam na sinabi ni Chenlei, ngayon ay bumuti na muli ang kanyang cultivation, at ngayon lang niya ito hinuhusgahan sa pamamagitan ng Tianyan Shenzhou. Kahit na may mga maliliit na alon sa pagtatagpo na ito, walang malubhang panganib, maaari kang pumunta. Nakita ni na Baimanman at Ji Chanwo na gumawa ng desisyon si Chenlei, at natural na wala ng anumang pagtutol ang dalawa, tumanggo at sumang-ayon sa opinyon ni Chenlei. Sumunod, ang tatlo ni Chenlei ay nakahanap ng isang inn sa Shuicheng ngayon, nag-book ng kwarto, at nanirahan muna. Pagkaayos, pagkatapos kumain ni Chenlei at ng iba pa sa inn, gabi na, kaya hindi na sila lumabas, kundi nagpahinga. Kinabukasan, patuloy na binisita ni Chenlei at ng iba pa ang Water City. Makalipas ang mahigit 1 araw, natapos na rin nila ang Water City Tour. Bumalik sila sa inn at nagpahinga ng isa pang gabi. Sa ikatlong araw, nagdaos ng kapistahan si Sidam ilang araw matapos mag-almusal ng maaga si Chenlei at ang iba pa, umalis sila sa gate ng lungsod at nagmamadaling pumunta sa bundok ng Tianshui. Ang bundok Tianshui na ito ay halos 1,000 milya ang layo mula sa Tianshui City. Ang ganda ng view. Kamakailan, nakaakit ito ng maraming mahuhusay na alagad mula sa iba't ibang grupong etniko na pumunta rito. Nang sumugod si Chenlei at ang iba pa patungo sa bundok ng Tianshui, nakasalubong nila ang ilang mga henyo mula sa iba't ibang lahi paminsan-minsan sa kalsada. Ang mga henyong ito ay nagpanatili ng isang tiyak na distansya at binantayan ng isa't isa, ngunit walang mga pagtatalo o contradiction. Kailangan mong malaman na sa ilang araw ay gaganapin ang isang preliminary competition. Ang mga henyong martial artist na ito ay ayaw ng mag-abala pa, at lahat sila ay nagsisikap na makamit ang mas magagandang resulta sa paunang kompetisyon. Hindi nagtagal, sumugod sina Chenlei, Ji Chanwo, at Baimanman sa paanan ng bundok Tianshui.
Mr. Chen, nandito ka talaga. Matagal na akong naghintay. Sa paanan ng bundok Tianshui, nasulyapan ni Sima Jian ang trio ni Chen Lei at binati sila ng nakangiti. Iniangat din ni Chen Lei ang kanyang mga kamay at sinabi kay Sima Jian, matagal na. Ikinaway ni Sima Jian ang kanyang kamay at sinabing, saan, ito ang dapat kong gawin. Dadalhin ko ang ilan sa inyo sa isang tagpuan, paano? Tumango si Chen Lei at sinabing, pakilid the way. Tumango si Sima Jian, pagkatapos, itinuwid ang kanyang figure, nanguna, habang sina Chen Lei, Ji Chanwu, at Bai Manman ay sumunod kay Sima Jian nang hindi nagmamadali. Hindi nagtagal, dinala ni Sima Jian si Chen Lei at ang iba pa sa isang maganda at magandang tuktok. Sa tuktok ng maliit na bundok na ito, mayroong isang napakalaking platform square na may ilang napakagandang pavilion. Sa oras na ito, sa platform square, may mga kahon ng bato, at sa likod ng bawat kahon ng bato, nakaupo ang isang malakas na lahi ng tao, at sa tabi ng bawat makapangyarihang celebrity, may isang magandang dalaga na naghihintay sa malapit. Nakakita si Sima Jian ng isang stone box na naglalaman ng 3 tao para kina Chen Lei, Bai Manman at Ji Chanwu. Matapos silang akayin sa kanilang mga upuan, sabay kaway ng kanilang mga kamay, lumakad ang 2 waiter para tulungan sina Chen Lei, Bai Manman at Ji Chanwu. Nagbuhos si Chanwu ng alak. Mr. Chen, please wait here for a moment, and I will welcome other guests downstairs. Kinawayan ni Chen Lei ang kanyang kamay at sinabing, Brother Sima, please leave us alone. Tumango si Sima Jian, at pagkatapos ay muling sumugod si Fei Shen sa paanan ng bundok Tianshui. Siyempre, hindi lang si Sima Jian ang may pananagutan sa pagtanggap ng mga panauhin sa pagkakataong ito, ngunit siya rin ang may pananagutan sa pagtanggap sa mga inanyayahang bisita. Sa oras na ito, si Chen Lei ay nakaupo sa likod ng Shijuan, humihigop ng alak sa kalooban, at sumulyap sa iba nang hindi mapigilan. At ang iba pang martial artist na ito ay sumulyap din kina Chen Lei, Ji Chanwu, Bai Manman at iba pa paminsan-minsan, hinuhulaan ang pinagmulan at iba pang pagkakakilanlan ni Chen Lei. Ramdam ni Chen Lei na medyo maganda ang kapangyarihan sa tuktok ng bundok. Ang pinakamababang cultivation ay isang martial artist sa martial ancestor realm. Para naman sa mga martial artist sa martial realm, walang makikita. Malinaw, ang paglilinang ni Wu Shengjing ay isang malakas na lahi ng tao. Sa pagkakataong ito ay hindi siya kwalipikadong mapunta rito. Kabilang sa mga ito, mayroong ilang mga aura ng martial artist na napakalakas, kasama ang paglilinang ng ika-9 na antas ng Wudi. At ang martial artist na ito at ang kanyang ugali ay napakabait, nakaupo doon, talagang may palpitation at malakas na aura. Hindi kilala ni Chen Lei ang mga taong ito, ngunit nararamdaman niya na ang mga taong ito ay hindi nangangahulugang mga taong nawalan ng reputasyon. Ang bawat isa ay may malakas na kapangyarihang panlaban. Napabuntong hininga na lamang si Chen Lei. Sa buhay na ito, walang katapusan ng mga henyo. Napakaraming henyo ng tao sa isang panimulang larangan lamang. Ang mga ito ay hindi kahit na mga henyo mula sa ibang mga lahi. Kung bibilangin mo sila, ang mga henyo ni Zhongyu, talagang parang mga bituin sa langit, hindi mabilang. Hindi nagtagal, lumitaw sa tuktok ang isang binata na may pilak na buhok, matangkad na tangkad, maningning na mga mata at mapang-akit na ngiti. Nakita ko si Lord Sidem. Nakita ko si Master Sidem. Ang batang ito na may pilak na buhok ay si Jing Tian, ang henyong disipulo ni Jian Dengzong. Sa oras na ito, si Jing Tian ay isa ng makapangyarihang elder ng Jian Dengzong. Maaari siyang maging isang binata sa Jian Dengzong sa murang edad. Ipinakita ng totoong power elder ang lakas ni Sidem. Nilibot ng mga mata ni Sidem ang mga taong naruroon, at saglit, naramdaman ng lahat na parang may kidlat, at nagbuntong hininga na si Sidem ay napakalakas at nakakatakot. Umakyat si Sidem sa pangunahing upuan, itinaas ang kanyang mga kamay at nagsabi, lahat, isang malaking karangalan para kay Jing na pumunta sa piging na ginanap ni Jing upang tamasahin ang liwanag ng araw. Napakagalang ni Young Master Jing. Panipi. Kuya Jing, hindi ko alam kung ano ang layunin ng pagpupulong na ito. Lahat ng tao dito ay hindi napigil ang magtaas ng boses at magtanong kay Sidem. Puno ng papuri ang tono. Siyempre, may mga taong sadyang nakipag-ibigan kay Sidem.
Alamin na sa hinaharap, si Sidam ay malamang na maging master ng Ding Sword Sect. Sa kabila ng hindi pagiging Lord of the Ding Sword Sect, ang kasalukuyang katayuan at katayuan ni Sidam ay sapat na para tumangala sila. Maraming tao ang sadyang nakikipagkaibigan kay Sidam. Bahagyang ngumiti si Jing Tian at sinabing, lahat, dito ko gaganapin ang pagpupulong ngayon. Walang ibang kahulugan si Jing, ngunit nais lamang na ang lahat ay magtipon at makipagpalitan ng ideya sa isa't isa, upang maunawaan ang aking lakas, lahi ng tao. Iniisip ni Jing Mo na kaya niyang maabot ang finals ng may lakas, ngunit bago makarating sa finals, sa Advanced Division, mayroon pa ring mga taong katulad ng pag-iisip na makakatulong sa akin. Sa makatuwid, umaasa si Jing Mo na matutulungan mo ako. Pagkatapos nito, tiyak na may malaking ulat si Jing. Panipik. Matapos makinig sa mga salita ni Sidam, alam ng lahat sa kanilang mga puso na ang Sidam meeting na ito ay talagang nagpaplano na makarating sa final sa hinaharap. Magkaroon ng kamalayan na sa pagkakataong ito ang kompetisyon ay nahahati sa Junior Division, Intermediate Division, Advanced Division at Final Division. Sa Junior at Intermediate Divisions, ang mananalo ay matutukoy sa pamamagitan ng competition arena. Dahil dito, hindi nag-aalala si Sidam at kumpiyansa siyang mananalo. Gayunpaman, pagdating sa Advanced Division, ang mga ito ay hindi ring matches, ngunit tunay na laban. Ang lahat ay ilalagay sa lihim na kaharian upang labanan ang buhay at kamatayan. Sa panahon ngayon, kung patuloy kang lalaban mag-isa, malaki ang gagawin mo kung mawalan ka ng pera, dapat ay maghanap ka man lang ng mga katulong na may parehong lakas para sa huling halakhak. Talagang nagplano si Sidam para sa tag-ulan, at ngayon ay nagsisimula ng mag-set up ng Senior Division. Young Master Sidam, natural na gusto kong sundan si Young Master, pero sayang lang ang lakas ko. Natatakot akong hindi ko matulungan si Young Master. Sabi ng ilang martial artist, and this part of the martial artist, talagang hindi mataas ang lakas, imposibleng makapasok sa third round ng Advanced Division. Bahagyang ngumiti si Master Sidam at sinabi, maaari kang pumunta rito upang iligtas ang mukha ni Sidam at maging kaibigan ko si Sidam. Kung ako naman ay hindi nakakatulong, wala akong pakialam. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Sidam ang kanyang baso at sinabing, halika, sabay-sabay tayong mag-toast, sana maganda ang resulta ng aking sangkatauhan sa 10,000 karerang ito. Lahat ay nag-toast at umiinom nito. Pagkatapos nito, sinabi ni Jing Tian, lahat, ang pulong ng aking anak ngayon ay para sa lahat na makipag-usap at makilala ang isa't isa. Huwag mag-ingat sa isa't isa. Mangyaring uminom hanggat gusto mo. Narito, ang aking anak ay naghanda ng isang maliit na laro, iniisip ko kung handa ka bang sumali dito. Panipik. Sidam, anong laro ito? Tanong ng isang martial artist, lahat sila ay mga henyo, kung hindi, imposibleng maging napakabata, kaya sila ay nilinang sa ganoong antas. Nang marinig ko na gusto kong maglaro, nakaramdam silang lahat ng kaunti, ngunit sino si Haring Sidam? Dahil sinabi niyang gusto niyang maglaro, kung gayon ang larong ito ay dapat na pambihira. Sinabi ni Master Jing Tian, tama, mayroon akong banal na kaluluwang globo dito. Ang sagradong globo ng kaluluwa ay may malaking pakinabang sa martial soul. Kung ito ay mapipino, ito ay sapat na upang madagdagan ang lakas ng martial soul ng 10%. Itinapon ko ang sagradong globo ng kaluluwa na ito, at ginamit ng lahat ang kanilang kapangyarihan ng kaluluwa para agawin ito, at tingnan kung sino ang maaaring mang-agaw nito. Ano, kung ang Holy Soul Orb na ito ay ninakawan, ibibigay ito ng anak na ito sa kanya, paano pa kaya? Panipik. Sidam, totoo ba ang sinabi mo? Sa sandaling ito, matapos marinig ang mga salita ni Lord Sidam, hindi na napigilan ng lahat ang kanilang pananabik. Alam mo, ang Holy Soul Orb na ito ay talagang kakaibang kayamanan. Narinig na ng lahat ang pangalang Saint Soul Orb. Gayunpaman, ang Holy Soul Orb ay isang bagay na maaari mong makaharap ngunit hindi maaaring hilingin. Ngayon, handang ibigay ni Lord Sidam ang Holy Soul Orb, na natural na pumukaw ng curiosity ng lahat. Ngumiti si Young Master Sidam at nagsabi, wala akong banal na kaluluwang globo sa aking mga mata. Paano naman yun? Handa ka bang sumali sa ganoong laro? Oo, syempre gusto ko. Ngayon, karamihan sa mga tao ay nagsasalita ng malakas.
Bahagyang ngumiti si Young Master Sidam at sinabing, "Okay, kung gayon, itatapon ng Young Master na ito ang Holy Soul Orb, kailangan mong maging handa." Nang marinig ang mga salita ni Lord Sidam, biglang tumahimik ang lahat, nahulog ang kanilang mga mata sa mga butil ng banal na kaluluwa sa mga kamay ni Lord Sidam. "Pumunta ka," sigaw ni Sidam King, at pagkatapos ay ang Holy Soul Orb sa kanyang kamay ay direktang itinapon sa hangin. Sheesh! Sa isang sandali, hindi mabilang na mga kapangyarihan ng kaluluwa ang lumipad at hinawakan ang Holy Soul Ball sa hangin. Libu-libong tao ang dumating sa piging sa pagkakataong ito, karamihan sa kanila ay mga martial artist ng Martial Ancestor Realm, at halos 1/10 sa kanila ay umabot sa unang ranggo ng 9 na antas ng Emperor Wu. Malakas man itong tao sa Martial Ancestor Realm o strong man sa Martial Emperor Realm, determinado silang manalo sa Holy Soul Orb na ito at mag-shoot ng sabay. At sa pagkakataong ito, ang pagsubok ay ang banayad na kontrol sa kapangyarihan ng kaluluwa ng lahat. 1,000 kaluluwang kapangyarihan lang ang nakita ko sa hangin, nakagapos at nagbabanggaan sa isa't isa, lahat ay gustong agawin ang banal na bola ng kaluluwa sa kanilang mga kamay. Inilabas si Sidam na pinagmamasdan ang kapangyarihan at pagbabago ng mga espiritong kapangyarihang ito, at ang lakas ng paglilinang ng mga tao, malinaw na nakikita sa isang sulyap. Tumingin si Chen Lei sa Holy Soul Bead sa hangin at palihim na bumantong hininga. Noong una, hindi siya nag-abala sa pagsali sa mga naturang laro. Masyadong walang muwang. Gayunpaman, ang Holy Soul Bead na ito ay lubhang kapaki-pakinabang para kay Jingjing. Ngayon, si Jingjing ay nalasan ni Dark Yama, at siya ay nagyelo sa isang kabaong ng yelo upang matulog. Bagamat sinabi na ang pinsala ay hindi lalala sa ngayon, tiyak na masisira nito ang martial soul ni Jingjing. Maaaring mabawi ng Holy Soul Orb ang ganitong uri ng pinsala sa cultivation, ngunit hindi malilimutan ang Holy Soul Orb na ito. Si Chen Lei ay nakakuha ng hindi mabilang na likas na kayamanan, ngunit walang Holy Soul Orb. Ngayon, may Saint Soul Orb sa harapan niya, hindi niya ito mapapalampas. Sa pag-iisip nito, sumabog si Chen Lei sa lakas ng kaluluwa, at agad na bumaril sa hangin, gamulong patungo sa Holy Soul Ball. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga martial artist na lumahok sa labanan para sa sagradong Soul Orb ay naramdaman lamang na ang kanilang martial arts ay biglang naging matigas, at agad na nawala ng kontrol sa kanilang kapangyarihan ng kaluluwa, at nagkaroon ng napakaikling panahon ng kawalan, at si Chen Lei, tanging sinasamantala ang maikling libreng oras na ito, direktang binalot ng Soul Power ang Holy Soul Ball at inagaw ito sa kanyang kamay. Nang makabawi ang lahat, lumitaw na ang Saint Soul Orb sa mga kamay ni Chen Lei. Ilang sandali, ang mga mata ng lahat ay nabaling kay Chen Lei. Flap, pop, malinaw at mabagal na palakpakan ang umalangaw sa pandinig ng lahat. Magandang pamamaraan ng binatang ito, hindi ko alam kung paano ito tawagan. Tumingin ang kabataang Jingtian kay Chen Lei at malakas na nagtanong. Hindi inaasahan ni Sidam na ang Holy Soul Orb na ito ay madaling mahawakan ni Chen Lei. Alam mo ba, kahit na ang larong ito ay tila simple, ito ay talagang napakahirap. Kung nais mong agawin ang Holy Soul Orb mula sa libu-libong mga tao, kahit na ito ay si Sidam mismo, walang ganoong kumpiyansa na maaaring makamit, dahil napakaraming mga kadahilanan na hindi mahuhulaan na ngayon lamang ay naramdaman ni Sidam ang isang bilang ng makapangyarihan mga hininga na hindi mas mahina kaysa sa kanya. Kahit nasa gitna ng isang pulutong ng malalakas na tao tulad ng isang kagubatan, ang pag-agaw ni Chen Lei sa sagradong Soul Orb na ito ay napakaswal pa rin, na parang may sinusubukan siyang agawin. Medyo napahiya si Sidam sa ganoong paraan. Chen Lei, mula sa malayong bayan. Iniangat ni Chen Lei ang kanyang mga kamay at sinabi kay Sidam. Cloud Desolate City. Bahagyang kumunat ang noo ni Jingtian, hindi man lang maisip ang ganoong lugar. Totoong napakaliit ni Yan Wangcheng para makapasok sa mga tanawin ng Sidam. Gayunpaman, nanatiling hindi nagbabago ang mukha ni Sidam, at tumawa siya at sinabing, "Si Young Master Chen pala?" At talagang may kakaibang kakayahan si Young Master Chen, hinahangaan siya ni Jingmo. Iniangat ni Chen Lei ang kanyang mga kamay at sinabing, "Don't dare." Sinabi ni Jingtian, "Masyadong mapagpakumbaba si Young Master Chen."
Sa lakas ni Young Master Chen, dapat siyang makapasok sa Advanced Division. Hindi ko alam kung makakapag-arte si Jing kay Young Master Chen sa oras na iyon. Sinabi ni Chen Lei, masyadong maaga para pag-usapan ang bagay na ito ngayon. Kapag nakapasok na ako sa Advanced Division, sasagutin ko ang mga tanong ni Young Master Jing. Medyo nagalit si Sidam. Malinaw na tinanggihan ng sagot ni Chen Lei ang kanyang panukala. Gayunpaman, walang pagbabago sa ekspresyon sa mukha ni Sidam, at mahinang sinabi niya, "Okay, pagkatapos ay hihintayin ko ang mensahe ni Mr. Chen." Tumango si Chen Lei, hindi masyadong nagsasalita. Sa sandaling ito, may biglang tumayo, lumapit kay Chen Lei, at malamig na sinabi, ibigay ang Saint Soul Orb. Tumingin si Chen Lei sa taong ito at sinabing, sino ka, bakit ko ibibigay sa iyo ang Saint Soul Orb? Ang sabi ng taong ito, mas malakas ako kaysa sa iyo dahil sa aking lakas. Kung hindi mo ibibigay ang Saint Soul Orb, ngayon, huwag mong isipin na bumaba sa bundok na ito. Tumingin si Chen Lei sa martial artist pagkatapos ay sumulyap kay Sidam, at sinabing, Master Jing, ang taong ito ay kumikilos ng ganito. Ito ba ay nagdudulot sa iyo ng galit? Nakita mo ba ang taong ito na lumalabag sa mga patakaran? Tumangala si Jing Tian sa langit at tumawa, at sinabing, Master Chen, wala akong malaking mukha. At saka, tinipon ko ang lahat ngayon, para lang makapag-usap ang lahat. Walang masyadong rules, dahil itong kaibigan ayoko ng Holy Soul Ball mo. Hindi ko maihahambing dito, kung ikaw at ang kaibigang ito, kung sino man ang manalo, ang Holy Soul Orb ay natural na mapupunta kanino, paano? Panipi. Tumingin si Chen Lei kay Sidam. Ito ay malinaw na si Sidam ay mawawala ng negosyo at walang pakialam dito. Posible pa nga na ang taong ito ay lihim na inutusan ni Sidam. Sa oras na ito, malamig pa rin ang tingin ng martial artist sa harap ni Chen Lei kay Chen Lei. Sinabi ni Chen Lei, hindi ko ibibigay ang Holy Soul Orb. Ipinapayo ko sa iyo na iwanan ito ng masunurin, kung hindi ay magdusa ka. Sinabi ng martial artist, Chen Lei, kailangan kong putulin ang Holy Soul Orb na ito. Pagkatapos, subukan natin ito. Kung hindi ako ang kalaban mo, hindi ko gugustuhin ang Holy Soul Orb na ito, pero kapag nanalo ako, Holy Soul Orb, kailangan mong ibigay sa akin. Panipi. Tiningnan ni Chen Lei ang martial artist na ito at sinabing, akin ang Saint Soul Orb. Talo ako, nakuha mo ang Holy Soul Orb, nanalo ako, at hindi ka natatalo. Ang iyong wishful thinking ay medyo maganda. Pero, sa tingin mo papayag ako. Panipi. Sinabi ng martial artist na ito, kung gayon, ano ang gusto mo? Sinabi ni Chen Lei, madaling gawin ito, gusto mong makipagkompetensya sa akin upang manalo sa Holy Soul Orb? Walang problema? Lumabas na may dalang kayamanan na katumbas ng Holy Soul Orb? Nanalo ka, para sa iyo ang Holy Soul Orb, kung ikaw ay natalo, ang iyong kayamanan ay akin. Kung gusto mong maglaro ng puting lobo na may walang laman na guwantes, pasensya na, hindi ka sasamahan ng aking anak. Panipi. Tumango ang martial artist at sinabing, napaka-reasonable ng sinabi mo, okay, maglalabas ako ng treasure equivalent to the Holy Soul Orb. Pagkatapos ng pagsasalita, nagkaroon ng kislap ng liwanag sa palad ng martial artist na ito, isang espiritual na damo na naglalabas ng kaunting liwanag ng bituin, na naglalabas ng malamig na lamig, ay lumitaw sa kanyang kamay, at nagsabi, ito ang asol na Star Ice Grass. Maaari ba itong maging karapat-dapat sa Holy Soul Orb? Panipi. Tumango si Chen Lei at sinabing, not bad, I agree. Okay, then let's ask Teacher Jing to be a witness, how about it? Sabi ng martial artist. Sinabi ni Chen Lei, likas na wala akong problema, hindi ko alam kung pumayag din si King Jing. Tumawa si Sidam at sinabi, itong notaryo, ang anak ko ang gumawa nito. At kayong lahat dito ay mga saksi, paano pa? Okay, willing akong tumstigo mamaya. Sabay-sabay na sabi ng karamihan. Kung ganoon, ibibigay natin sa notaryo ang Holy Soul Orb at Ice Blue Star Grass. Sa oras na iyon, kapag may nanalo, ibibigay ng notaryo ang dalawang asset sa nanalo. Isang martial artist, sinabi kay Chen Lei. Si Chen Lei ay natural na walang pagtutol,
at ang dalawa sa kanila ay hindi ibinigay ang kani-kanilang mga kayamanan kay Sidam. Pagkatapos nito, agad na lumipad sa ere si Chenlei at ang martial artist. Ang maliit na bundok na kanilang kinaroroonan, ay hindi makayanan ang epekto ng kanilang mga kamay, at tanging sa hangin lamang nila ito madadala ng walang pag-aalinlangan. Chenlei, ang pangalan ko ay Huang Chanho, isang disipulo ng Huangshan sect, nasaktan ako ngayon. Pagkatapos ng pagsasalita, umungal si Huang Chanho, direktang winasak ang kanyang martial soul, para lamang makita ang isang mar-angle na bundok, nakatayo sa likod ni Huang Chanho, ang tuktok ng bundok ay napapalibutan ng mga ulap at ambon. Biglang, isang malaking tigre ang lumitaw mula sa mga ulap, at sa momentum ng tigre na bumababa sa bundok, sumugod ito patungo kay Chenlei. Bahagyang nabigla ang puso ni Chenlei. Kakaiba ang kaluluwa ng martial arts na ito ni Huang Chanho. Pinagsasama talaga nito ang tatlong martial arts spirit, at ang kapangyarihan nito ay talagang napakalakas. Sa katunayan, ang ilang mga espiritu ay mas dalisay at mas malakas, ngunit ang ilang mga espiritu ay pagsasama-samahin ng ilang mga espiritu. Ang gayong mga espiritu ay may higit pang mga pagbabago. Kung sino ang malakas at mahina, Zhongyu fighting para sa libu-libong taon, walang huling resulta. Sa katunayan, ang martial soul ni Chenlei ay isinama rin sa iba pang martial souls. Ang martial soul ni Chenlei ay ang Thunder God Lotus, ngunit pinagsasama nito ang martial souls ng Ice Lotus at ang Escarlata na pulang Lotus, na may parehong yellow at apoy na katangian. Martial soul, ang tatlong katangian ng kulog, yellow at apoy ay nakapatong, at ang kapangyarihan ay mas malaki. Nakita ni Chenlei na ang martial soul ni Huang Chanho ay isang pagsasanib ng tatlong martial souls ng Mountain Martial Soul, ang Mist Martial Soul at ang Tiger Martial Soul, at ang kombinasyon ay perpekto at walang kakulangan sa mga sorpresa, napakalakas ng martial soul. Iniwas ng mabangis na tigre ang kanyang mga kuko, sinampal ito ng malakas, at pagkatapos ay nahulog patungo kay Chenlei. Isang layer ng earth yellow light ang sumikat sa tigre claw na ito, na napakabigat. Sa paligid ng mga kuko, ang mga layer ng walang laman ay nabasag at nakakatakot. Sa ibaba, itinaas ni Lord Sidam ang kanyang kamay at tinanggal ang isang malaking maskara para matakpan ang bundok na kinaroroonan nila. Kung hindi, ang nag-uumapaw na momentum ay malamang na direktang supilan ang bundok na ito, gumuho. Nakita ni Chenlei na kumalas ang mga kuko ng mabangis na tigre na ito, at biglang lumitaw ang isang pilak na anteng-anteng sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nakipagkamay si Chenlei at kinuha ang pilak na anteng-anteng. Ang talisman na ito ay agad na naging anteng-anteng. Isang pilak na liwanag ang lumitaw sa noo ng tigre na ito sa isang kisap ng mata, biglang sa noo ng tigre na ito ay may isang malaking anteng-anteng na ilang metro ang haba. Ang talisman na ito ay ilang metro ang haba. Napakaliit nito sa noo ng tigre na parang burol. Gayunpaman, ang anteng-anteng na ito ay napakalakas na nakikita lamang nito ang pilak na ilaw na pumapatay, hindi mabilang na mga anteng-anteng. Si Wen, direktang tinataka ng isang tigre na kasing laki ng isang maliit na bundok, at sa wakas, isang tigre na kasing laki ng isang maliit na bundok ang nakatayong hindi gumagalaw sa hangin. Ang anteng-anteng na ito ay bunga ng mahusay na pag-aaral ni Chenlei ng Treasure Talisman ng Supreme Talisman ng Treasure Talisman Kingdom. Natuklasan ni Chenlei na ang Taisang Treasure Talisman ng Treasure Talisman Kingdom ay talagang isang bihirang ehersisyo. Ang halaga ng pagsasanay na ito ay lampas sa imahinasyon ng emperador ng Treasure Talisman Empire. Maaaring sabihin na ang gayong pamamaraan ay mas mahalaga kaysa sa Four Sages refining technique na ipinasa mula sa Middle Realm. Masasabing ang halaga ng Taisang Treasure Talisman Scripture na ito ay higit na lumampas sa 9th Order Great Formation na inayos ni Chenlei para sa Baofu Nation, iyon ay 10 o 100 9th Order Great Formations, na mas mababa dito. Ang Taisang Treasure Talisman ay lubhang mahalaga. Kaya lang, ang Taisang Treasure Talisman na ito ay napakahirap at malalim, at mahirap para sa mga ordinaryong martial artist na matagumpay na linangin. Ngunit hindi si Chenlei ang problema. Nakipagsiksikan siya sa fulo sa kanyang nakaraang buhay, at nasa antas din siya ng Supreme Master. Bukod dito, nilinang ni Chenlei ang Tianyan Shenzhou. Ang Tianyan Shenzhou na ito ay maaaring tapusin.
Bilang karagdagan sa mga makalangit na sikreto, tinutulungan din siya nito na pinuhin ang mga armas, array, at paggawa ng anting-anting sa ilalim ng mga kondisyon ng pagpapatakbo ng Tianyan Divine Art. Ang espiritu ni Chen Lei ay puro at malinaw na hindi kailanman, at ang kanyang pangunawa ay hindi pangkaraniwan. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, si Chen Lei ay natural at lohikal na tao upang maunawaan ang Taishan Talisman Classic, at marami siyang makapangyarihang talisman. Ang kaakit-akit na alindog na ito ay isa sa mga obra maestra ni Chen Lei, at mayroon itong mahimalang epekto sa espiritu ng martial artist. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Chen Lei ang Soul Talisman upang labanan ang isang kaaway. Tila ang epekto ay mas malakas kaysa sa naisip niya. Sa sandaling ito, bukod sa pilak na ilaw sa noo ng tigre, ang malaking bundok sa likod ng Huang Chanho ay tinatakan din ng hindi mabilang na mga ilaw na pilak. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Huang Chanho na ang kanyang martial soul ay halos nawasak, at nawalan ng contact sa martial soul. Gaano man ito masira, hindi siya bibigyan ng anumang feedback ng martial soul. Biglang nabalisa si Huang Chanho. Dapat mong malaman na ang kanyang paglilinang ay nasa martial soul, at ang martial soul ay hindi magagamit. Isa siyang cultivator, at lalaban siya kay Chen Lei. Sa sandaling ito, kumikislap ang figure ni Chen Lei, at lumitaw siya sa tabi ni Huang Chanho, naghagis ng suntok. Boom! Sa isang suntok, lumipad si Huang Chanho ng patiwarik at bumagsak ng husto sa harap ni Jingtian at ng iba pa, na dumudugo sa gilid ng kanyang bibig. Sa sandaling ito, lumitaw si Chen Lei sa harap ni Huang Chanho sa isang lumilipad na figure, at sinabing, "Paano, sumuko ka na ba?" Pinandilatan ni Huang Chanho si Chen Lei at sinabing, "Natalo ako." Nang makita ni Chen Lei si Huang Chanho na umamin ng pagkatalo, ikinaway niya ang kanyang kamay at tinataka ng pilak na anteng-anteng kay Huang Chanho, naging isang maliit na ilaw na pilak at naglaho sa hangin. At agad na naramdaman ni Huang Chanho ang pag-relax ng kanyang buong katawan, at sa isang pag-iisip, diretsyong lumipad si Huan sa kanyang soul sea. Tumawa si Sidam at sinabing, "Master Chen, hindi ko inaasahan na mayroon kang kakaibang anteng-anteng." Nagbukas talaga ng mata ko. Umiling si Chen Lei at sinabing, "Iyon na, Master Sidam, maaari mo bang ibigay sa akin itong Holy Soul Orb at Ice Blue Star Grass?" Sabi ni Sidam, "Natural lang iyan, pero young Master Chen, sa tingin ko dapat may iba pang hamon sa iyo. Gusto mo bang maghamon?" Sinulyapan ni Chen Lei si Lord Sidam at sinabing, "Hindi mahalaga, hanggat kaya kong kumuha ng mga kayamanan na katumbas ng Ice Blue Star Grass at Holy Soul Beads, hindi ako matatakot sa mga darating." Ang laking tono, kasabay ng malamig na snort, lumabas ang isang martial artist mula sa karamihan, tumingin kay Chen Lei, at sinabing, "Ako si Tuoba Jun, makikita kita saglit." Sinulyapan ni Chen Lei itong si Tuoba Jun at sinabing, "Hindi bale, hindi ko alam kung anong kulay ng ulo mo." Habang itinaas ni Tuoba Jun ang kanyang kamay, inihagis niya ang isang marangal na treasure tripod, at sinabing, "Ito ay 7 dragon tripod na nakuha ko ng nagkataon. Ito ay hindi mabibili ng salapi. Nagtataka ako kung ito ay nagkakahalaga ng Holy Soul Orb." Panipi polihis na guhit. Sinulyapan ni Chen Lei ang 7 Dragon Ding, tumango, at sinabing, "Oo." Ang 7 Dragon Cauldron ay isang medicinal cauldron. Alam ni Chen Lei na ang 7 Dragon Cauldron na ito ay talagang isang bihirang medicine cauldron. Gayunpaman, ang mga tropang Tuoba na ito ay hindi makakagawa ng alchemy. Ang 7 Dragon Cauldron na ito ay nasa kanyang mga kamay. Ito ay walang pinagkaiba sa isang basura, ngunit kung ito ay mahulog sa mga kamay ng isang alchemist, hindi ito ipagpapalit sa anumang kayamanan. Natural na naramdaman ni Chen Lei ang pambihirang katangian ng 7 Dragon Ding, at sumang-ayon. Pagkatapos ay tingnan mo ang kutsilyo. Pagkatapos magsalita, sumigaw si Tuoba Jun, at nasa kamay niya ang isang higanting matalim na espada na ilang beses na mas malaki kaysa sa panel ng pinto. Bumunot siya ng matalim na kutsilyo at hinampas ito sa ulo ni Chen Lei. Ang Tuoba Jun na ito ay talagang isang martial artist na ang pangunahing focus ay pisikal na lakas. Kaya lang, inatake ni Tuoba Jun si Chen Lei dahil sa kanyang pisikal na lakas, at tiyak na ito ay isang uri ng puwersa. Hinarap ni Chen Lei ang pag-atake ni Tuoba Jun, nang hindi umiiwas o umiwas,
binati siya ng kamao, at tinamaan ang gitna ng espada na nilaslas ni Tao Bajun. Ang tibak na ito na pinahahalagahan ni Baba Jun ay napakatalas, ngunit naputol ito sa kamao ni Chen Lei nang walang kahit isang puting selyo, ngunit naramdaman ni Tao Bajun na walang katapusan mula sa kamao ni Chen Lei. Si Julie, na hindi na kayang hawakan ang kayamanan sa kanyang mga kamay, ay lumipad palayo sa isang haplos, naging isang maliit na itim na tuldok, at nawala sa abot tanaw. Pagkatapos noon, direktang tinakot ni Chen Lei ang katawan ni Tao Bajun. Ang kanyang mga kamao ay parang ulan, at marahas niyang inatake si Tao Bajun. Ikinaway ni Tao Bajun ang kanyang kamao upang salubungin siya, ngunit sa tuwing nabangga niya ang kamay ni Chen Lei, pakiramdam niya ay tumatama siya sa bakal na martilyo, at ang lahat ng kanyang mga buto ay naputol sa isang iglap. Tapos, pumalo din si Chen Lei. Nang ito ay sumabog, 4 o 5 tadyang ang direktang nabali sa gitna ng tadyang ni Tao Bajun. Cough! Si Tao Bajun ay dumura ng isang subo ng dugo at diretsyong bumagsak sa lupa, hindi gumagalaw. Ito pa rin ang resulta ng awa ni Chen Lei. Kung siya ay bumaril ng buong lakas, maaari niyang talunin si Tao Bajun sa blood mist sa isang suntok. Dapat mong malaman na sina Huang Chanho at Tao Bajun ay Woody Level 9 Masters, ngunit napakadali nilang natalo ni Chen Lei. Libu-libong mga master ang naruroon. Karamihan sa kanila ay nag-isip na hindi sila ang mga kalaban ni Chen Lei. Ang cultivation behavior na ipinapakita ngayon ni Chen Lei ay pang-4 na palapag lamang ng Emperor Wu. Siyempre, hindi na mahina ang cultivation sa ika-4 na palapag ng Emperor Wu, ngunit masyadong nakakatakot na matalo ang isang elementary martial artist sa ika-9 na palapag ng Emperor Wu ng ganoon kadali. Sa ilang sandali, walang nang ahas na hamunin si Chen Lei ng madali. Ilang martial artist ang malamig na tumingin kay Chen Lei, ngunit hindi nila sinasadyang gumawa ng anuman. Ang mga martial artist na ito ay lahat ay mayroong cultivation base sa ika-9 na palapag ng Emperor Wu, ngunit pagkatapos makita ang lakas ni Chen Lei, wala silang ganap na katiyakan sa kanilang mga puso. Bukod dito, ang pangunahing layunin ng kanilang pagpunta dito ay upang lumahok sa 10,000 Races Conference. Kung ikaw ay nasugatan at naantala sa pagsali sa 10,000 Races Conference, hindi sulit ang pagkawala. 2 beses tumawa si Jing Tianchen at nagsabi, Master Chen, ang lakas mo talaga. Sa tingin ko, sa mga baguhang general ng Woody 9th level, mahirap para sa sinuman na maging iyong kalaban. Ikaw pa rin ang paglilinang ng ika-4 na antas ng Woody. Hindi ko talaga alam kung linangin mo hanggang sa ika-9 na antas ng Emperor Wu, kung sino pa ang maaaring maging kalaban mo. Panipi. Sinabi ni Chen Lei, si Mr. Jing ay masyadong sikat, at ang kanyang mga walang kabuluhang kakayahan ay hindi dapat banggitin. Habang nagsasalita, kinuha ni Chen Lei ang Holy Soul Orb, Ice Blue Star Grass at 7 Dragon Cauldron mula kay Master Jing, at inilagay ang mga ito. At ang mga salita ni Jing ay naging alerto din sa ibang tao. Talagang napakataas ng lakas ni Chen Lei. Gaya ng sinabi ni Master Jing Tian, kung ang lakas ni Chen Lei ay umabot sa ika-9 na antas ng Emperor Wu, kung gayon walang sinuman ang makakagawa nito, sistema. Sa pag-iisip nito, maraming tao ang biglang may balak na pumatay. Kung si Chen Lei ay isang disipulo ng 5 dakilang sekta, kung gayon, ang gayong talento ay magpapahanga at magpapahanga sa kanya ng mga tao. Ngunit si Chen Lei ay isang kilalang martial artist mula sa isang maliit na lugar. Sa gayong talento, tinatahak nito ang landas ng kamatayan. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman ang nagnanais na magkaroon ng isa pang Panginoon na pumipigil sa kanila. Gayunpaman, kahit na ang mga taong ito ay may intensyon na pumatay, hindi nila ito gagawin sa oras na ito. Palihim lang nila itong gagawin pagkatapos nilang mahulog. Ito ang madilim na bahagi ng kalikasan ng tao. Natural na nararamdaman ni Chen Lei ang layunin ng pagpatay sa mga puso ng ilang tao, at mas naging maingat siya kay Sidam, na nagpakilos sa mga pusong pumapatay ng lahat sa ilang salita, at ang kanyang Tian Yan Shen art ay napino sa antas ng Tian. Yan ang mga puso ng mga tao sa pamamagitan ng paglilinang, kahit na sinasabing hindi pa ito umabot sa pinakamalalim na antas, madaling maramdaman ni Chen Lei ang kabutihan at kasamaan ng mga tao sa paligid niya sa pamamagitan ng paglilinang ni Tian Yan Rengsen. Tila hindi nakakapinsala si Sidam, ngunit may isang makamandag na ahas na nakatago sa kanyang puso, sinusubukang patayin siya.
Ang pangunahing dahilan ay nakaramdam si Jing Tian ng malaking banta mula kay Chen Lei. Matapos talunin ni Chen Lei sina Huang Chanho at Babajan, mas naramdaman ni Jing Tian ang pananakot kay Chen Lei. Ang sidam na ito ay hindi nangangahulugang ang kahinahunan at pagkabukas palad na lumilitaw sa ibabaw. Napakakitid ng isip niya at hindi niya kayang tiisin ang sinumang mas magaling sa kanya. Gayunpaman, sa ganitong pampublikong lugar, natural na hindi sisirain ni Sidam ang kanyang sariling imahe, at direktang sasalakayin si Chen Lei, ngunit ang kanyang mga salita ay mas malakas kaysa sa isang kutsilyo. Malamig na sumingot si Chen Lei, ang mga tao ay hindi nakakapinsala sa puso ng tigre. Sinasaktan ng tigre ang puso. Ang Sidam na ito ay minabuti na huwag gumawa ng labis, kung hindi, hindi siya magiging banayad, at wala siyang pakialam sa 5 sekta at 5 sekta. Iniisip ng iba na si Sidam ay isang disipulo ng 5 pangunahing sekta, at maaaring natatakot, ngunit hindi natatakot si Chen Lei. This time, biglang may narinig na boses, balita ko may nagkukumpulan dito, ha, ang daming basurang natipon dito, nakakatuwa talaga. Sino, umalis ka dito, sino ba ang may lakas ng loob magsalita? Nang marinig ko ang tunog ng musical instrument na ito, lahat ay galit na galit. Lahat sila ay mga henyo at elite ng sangkatauhan, at talagang hindi nila matiis ang ganitong uri ng kahihiyan. Sabi ko, bakit, may opinion ka ba? Isang mayabang at bastos na boses ang tumunog, pagkatapos ay lumitaw ang 2 figure, matangkad at uhaw sa dugo, na nakatingin sa isang taong nagsasalita. Ang 2 figure, mga katawan ng tao na may mga ulo ng lobo, ay natatakpan ng itim at gintong may kantab na mane, na naglalabas ng malakas na hininga at isang pakiramdam ng pang-aapi, at tiningnan nila ang lahat. Ang malalakas na lahi ng tao, na nakikita ang 2 figurang ito, ay hindi napigil ang humigop ng malamig na hangin. Ang parehong mga figure ay malakas sa angka ng lobo, at ang ranggo ng angka ng lobo ay maaaring may ranggo sa pinakamataas na 700 sa buong ranggo ng 10,000 angkan, at ang kabuuang lakas ay higit pa kaysa sa angka ng tao. Bukod dito, ang 2 tribo ng lobo na ito ay ang pinakamalakas na tribo ng itim na gintong lobo sa mga tribo ng lobo. Ang itim na gintong lobo na ito ay maaaring tawaging maharlikang pamilya sa mga lobo, at ito ang pinakamalakas na lahi. Ang 2 malalakas na lalaki ng Black Gold Wolf Clan ay umabot sa kultibasyon ng ika-9 na antas ng Emperor Wu, at ang malakas na kapangyarihan na nagmumula sa kanilang mga katawan ay naging mahirap para sa mga kahangahangang tao na dumaan. Tiningnan ni Sidam ang 2 lobo na ito, bahagyang kumunat ang noo, at sinabing hindi nasisiyahan, 2 magkaibigang Wolf Clan, nagtitipon tayo rito. I wonder what you mean sa pagpasok dito. Sa pagitan ng tono ni Sidam, mas marami pa ring tono, dahil kahit si Sidam ay nararamdaman ng sensensya aura ng 2 tribong ito ng itim na gintong lobo, at ang pressure sa kanya ay masyadong matindi. Sa pagharap sa makapangyarihang itim na gintong Wolf Clan, hiniling ni Sidam sa kanyang sarili na matalo ito. Ito ay batay sa katotohanan na ang kanyang paglilinang ay isang maliit na antas na mas mataas kaysa sa makapangyarihang itim na gintong Wolf Clan. Ang malakas na tao ng Black Gold Wolf Clan, alam niyang imposibleng talunin siya. Nagdudulot din ito ng depresyon kay Sidam. Siya ay isang bihirang henyo sa sangkatauhan. Gayunpaman, sa pagharap sa henyo ng lahi ng Black Gold Wolf, magkakaroon ng napakalaking agwat. Hindi ko nga alam kung nasa unahan siya o pangalawa, kapag malakas ang mga santo at mga henyong Diyos, lalawak ang agwat. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Jing Tian na sumulyap kay Chen Lei, at isang pag-iisip ang lumitaw sa kanyang puso. Natatakot ako na ang isang kahangahangang figure na tulad ni Chen Lei ay maaaring maging kwalipikadong makipagkompetensya sa mga henyo ng mga santo at Diyos. Kwak. Sa oras na ito, kakaibang tumawa ang 2 malalakas na lalaki ng Black Gold Wolf Clan, iniunat ang kanilang mga ulo na may pulang dugo at dinilaan sila at sinabing, ano ang gusto nating gawin? Kakaiba talaga ang tanong na ito. Siyempre nandito kami para maghanap ng mali. Dito, kayong mga basura, mas mabuti na bumalik ka ng masunurin, at mailigtas mo ang iyong buhay. Kung hindi, kung tumuntong ka sa ring, tiyak na guguluhin namin ang lahat ng iyong mga ulo. Panipi. Ang 2 powerhouse ng Black Gold Wolf Tribe ay nagsabi ng walang pag-aalinlangan, ang kanilang mga mata ay patuloy na nag-scan pabalik-balik,
patayin ng husto. Maraming malalakas na lalaki ng sangkatauhan, nang makita ang dalawang malalakas na lalaking ito ng lahi ng Black Gold Wolf na nakatingin, bigla silang naramdaman na tinutusok sila ng mga karayom, lahat sila ay lubhang nakakasindak, alam na ito ay sanhi ng lakas ng kalaban. Sa ilang sandali, lumingon sila, hindi matapang na tingnan ang dalawang Black Gold Wolf clan powerhouses. Maraming basura. Ang dalawang malakas na itim na gintong lobo na angkan ay malamig na bamantong hininga. Sinabing ng aalipusta, at hindi inilihim ang kanilang paghamak. Sa sandaling ito, ang mga tingin ng dalawang Black Gold Wolf clan powerhouses ay nahulog kay Chen Lei. Kalmadong tumingin si Chen Lei sa dalawang powerhouse ng Black Gold Wolf clan. Walang bakas ng gulat o takot sa kanyang mga mata. Kapag tinitingnan ang dalawang Lobo clan powerhouses, mayroong isang mapagpakumbaba tumingin pababa, kahulugan. Ang dalawang Black Gold Wolf clan expert ay biglang nagalit, tinitigan ng masama si Chen Lei, at nagpakawala ng mahinang dagandong, anak, lumabas ka sa tiyuhin na ito. Itinuro ng Black Gold Wolf clan si Chen Lei at malakas na sinabi. Malamig na ngumuso si Chen Lei, at sinabing, kayong dalawang mahahabang halimaw ang tumatawag kay Lolo. Para sa mga dayuhang lahi na ito, hindi galit si Chen Lei, dahil alam niya kung gaano kasuklam-suklam ang mga lahi ng lobo na ito. Ang lahi ng lobo na ito ay kumakain pa rin ng lahi ng tao. Ang ilang lahi ng tao at lahi ng lobo ay nasa hangganan ngayong taon, madugong labanan, ang lahi ng lobo at ang sangkatauhan ay nag-aaway mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ang dalawang dakilang kapangyarihan ng tribong Black Gold Wolf, pagkatapos marinig ang mga salita ni Chen Lei, ang mga balahibo sa kanilang katawan ay tumayo isa-isa, ang kanilang mga mata ay pula ng dugo, at sila ay umungal, anak, hinahanap mo ang kamatayan. Pagkatapos magsalita, isang malakas na lalaki mula sa angkan ng Black Gold Wolf ang sumalakay kay Chen Lei gamit ang kanyang mga kuko at diretsyong itinulak sa puso ni Chen Lei. Ang Black Gold Wolf clan powerhouse na ito, ngunit walang kaunting pag-aalinlangan, direktang inatake ang pumatay. Malamig na bamantong hininga si Chen Lei, at tumulo na parang espada. Naputol ang liwanag ng espada. Pagkaraan ng ilang sandali, sumabog ang dugo, at ang malalaking kuko ng lobo ay direktang pinutol ng espada ni Chen Lei. Dare to reach out to me, Lao Su, pinutol ko ang mga kuko mo. Tiningnan ni Chen Lei ang makapangyarihang Black Wolf clan na ito at sinabi sa malamig na boses. Umuungol. Itong Lobo clan powerhouse, kalahati sa sakit, kalahati sa galit, halos mabaliw, umungal ng malakas, umindayog ang kanyang katawan, at lumitaw ang kanyang tunay na katawan, nagiging isang higanteng lobo na kasing laki ng burol, na may mga mata na parang mga kampanang tanso, ang min. Ang katawan na parang sibat, na naglalabas ng itim na gintong kinang, ang mga sirang kuko ay tumubo rin, at sa bibig ng palanggana ng dugo, nandoon ang lahat ng parang punyal ng ngipin na nagniningning sa malamig na liwanag. Nagkaroon ng bug zone ng hangin, at mabilis siyang sumugod kay Chen Lei. Sa oras na ito, ang malalakas na lahi ng tao sa paligid ni Chen Lei ay umiwas sa isa't isa, at hindi sila nang ahas na harapin ang mabangis na kapangyarihan ng Black Gold Wolf race. Nakita ni Chen Lei ang isang malakas na itim na angkan ng lobo na sumusugod sa kanya, at biglang may malaking bakal na patpat sa kanyang kamay. Pababa. Malas. Isang tunog na parang isang hampas ng bakal ang umalingaw sa pagitan ng mga bundok, at ang malakas na lalaking ito ng angkan ng Black Gold Wolf ay iniwas ang kanyang mga kuko at direktang hinarang ang patpat ni Chen Lei. Gayunpaman, ang malakas na lalaking ito ng angkan ng Black Gold Wolf ay nakarinig ng napakalaking tunog ng mga sirang buto sa kanyang mga tainga, lamambot ang kanyang mga paa, at gumapang siya ng direkta sa lupa. Ang kahangahangang kapangyarihan na dala ng patpat ni Chen Lei ay talagang napakalakas, kaya ang malakas na lalaking ito ng tribong Black Gold Wolf ay hindi na kayang labanan ito. Umuungol. Ang malakas na lalaki ng angkan ng Black Gold Wolf ay umungal, at sa pilitang bumangon, ang kanyang katawan ay sumambulat na may malakas na aura, ang itim na gintong liwanag ay damaloy mula sa kanyang katawan, at ang maliit na burol sa ilalim ng kanyang katawan ay bumukas. Pagkatapos nito, ang malakas na lalaking ito mula sa angkan ng Black Gold Wolf ay bumangon sa hangin at muling sumugod kay Chen Lei. Ay off mo ako.
Ang Black Gold Wolf Clan powerhouse na ito ay direktang dumurog sa talentadong supernatural na kapangyarihan ng kanyang clan, umuungal sa mahinang boses, ang tunog ay napakapurol, tulad ng dumadagandong na kulog, niyanig ang nakapalibot na mga powerhouse ng angkan ng tao, dugo at dugo na dumadaloy, isa-isa nilang winasak, nakasuot ng katawan at protektahan ang kanilang sarili ng matatag, na bahagyang mas mahusay. Sa sandaling ito, ang makapangyarihang mga lahi ng tao ay tumingin sa Black Gold Wolf Clan powerhouse na may katakutan. Masyadong nakakatakot ang combat power na ipinakita nitong Black Gold Wolf Clan powerhouse. Isang dagandong lang, laking gulat na halos mawala ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban, at ang likas na supernatural na kapangyarihan na kanilang ginawa ay mas nakakatakot. Sa sandaling ito, isang malaking black hole ang lumitaw sa harap ng Black Gold Wolf Clan powerhouse na ito, na nagtataglay ng walang katapusang kapangyarihan sa pagsipsip, at ito ay nakakatakot. Si Chenlei ay sisipsipin sa black hole. Ang ilang makapangyarihang lahi ng tao sa paligid ay apektado, at sila ay sisipsipin ng black hole. Isa-isa silang nagpalit ng kulay at ginamit ang buong lakas para lumaban. Mas malakas ang atraksyon na natanggap ni Chenlei. Sa paligid, may lumilipad na buhangin at mga bato, hindi mabilang na daan-daang milyong mga cut-ties ng mga bato ang lahat ay nakalubog sa black hole. Ang bilyon-bilyong kilo ng mga batong ito, sa sandaling pumasok sila sa black hole, agad silang naging alikabok ng bato, at pagkatapos ay nawala ng walang bakas, nakakatakot. Dinurog ni Chenlei ang pamamaraan at sinubukan ang kanyang makakaya upang labanan, ngunit ang kanyang katawan ay hinayla pa rin ng malakas na pagsipsip at dahan daw ang lumipat patungo sa black hole. Sa sandaling ito, sa harap ni Chenlei, ang hangin ay parang kutsilyo, at ang nakapalibot na kawalan ay halos naging mga talim ng oras at espasyo, na nagwasak sa kanyang katawan, na nagdulot ng mga mantsa ng dugo sa kanyang katawan. Dapat mong malaman na ang katawan ni Chenlei ay masasabing maihahambing sa isang Tier 9 treasure. Isang pangkalahatang Tier 9 treasure ang pinutol sa kanyang katawan ng walang puting selyo, ngunit pinatay siya ng angkan ng Black Gold Wolf na ito. Nasugatan ng supernatural na talento, ipinapakita nito kung gaano kalakas ang supernatural na talento ng Black Gold Wolf Clan na ito. Sa oras na ito, ginamit na ni Chenlei ang lahat ng kanyang lakas, ngunit kahit na ganoon, mahirap labanan ang pagsipsip ng black hole. Kung ito ay napunit sa isang black hole, pagkatapos ay naramdaman ni Chenlei na siya ay nasa malaking panganib. Sa makatuwid, talagang ayaw ni Chenlei na mapunit sa isang black hole. Mukhang kailangan nating gumamit ng mga hole card. Hindi inaasahan ni Chenlei na ang malakas na lalaking ito ng Black Gold Wolf Tribe ay magiging napakahirap na kailangan niyang magpakita ng ilang tunay na makapangyarihang pamamaraan. Naisip ni Chenlei, isang bola ng tatlong kulay na kidlat ang lumitaw sa kanyang palad, na nagpapanatili ng isang pinong balanse. Halika na, sigaw ni Chenlei, inalog ang tatlong kulay na bowl ang kidlat sa black hole. Boom! Sa isang malakas na ingay, sumabog ang itim na butas, at pagkatapos, nakita ko na ang ulo ng makapangyarihang itim na angkan ng lobo na ito ay direktang nawala ang kalahati ng kanyang ulo, tulad ng isang bulok na pakwan, laman at dugo na lumilipad, lubhang nakakatakot. Pump! Ang malakas na lalaking ito ng Black Gold Wolf Clan ay direktang bumagsak sa lupa, walang interes. Kuya! Nakita ng isa pang dalubhasa sa itim na gintong Wolf Clan ang eksenang ito, umungal, at sumugod sa kanyang kapatid, sinusubukang iligtas ang kanyang kapatid, ngunit sa kasamaang palad, walang kabuluhan. Masyadong malakas ang atake ni Chenlei. Hindi lamang nito sinira ang katawan ng malakas na lalaking ito ng Black Gold Wolf Clan, kundi direktang winasak din ang kanyang kaluluwa. Sa unang sandali, ang kanyang kaluluwa at espiritu ay nawasak. Naglakas loob kang patayin ang aking kapatid at hanapin ang kamatayan. Ang nakaligtas na malakas na Black Gold Wolf Clan ay umungal at lumipad patungo kay Chenlei at pinatay siya. Sa oras na ito, ang tunay na lakas at martial soul power ng katawan ni Chenlei ay naubos na, ngunit ang kanyang pisikal na lakas ay nasa tuktok pa rin, nagiging isang banal na katawan ng espada, at nilaslas ito ng isang espada. Hiyang! Pagkatapos ng isang malakas na ingay, ang espada ni Chenlei ay nag-iwan ng sugat sa buto sa katawan ng itim na gintong Lobo Clan, at ang dugo ay dumaloy ng ligaw. Si Chenlei ay hindi nagpapatawad,
at ang banal na katawan ng espada ay naging isang nakakabit na sword wire, at agad na pinutol ang malaking hulihan ng mga binti ng itim na gintong wolf clan. Umuungol. Ang malakas na Black Gold Wolf Clan na ito ay umungal, binigyan si Chen Lei ng isang mabangis na tingin, at tumakas. Lahi ng tao, hintayin mo ang malupit na paghihiganti ng ating lahi ng lobo. Ang ating lahi ng lobo ay magiging walang hanggang bangungot ng iyong lahi ng tao. Ang Black Gold Wolf Clan powerhouse na ito ay bumigkas ng matinding sumpa, pagkatapos ay naging isang stream ng liwanag at nawala. Nang marinig ang malupit na sumpa ng Black Gold Wolf Clan powerhouse na ito, ang ibang mga human clan powerhouses ay may pangit na mukha. Ito ay katumbas ng paghihiganti sa angkan ng lobo. Sa hinaharap, kung makatagpo ka ng Wolf Clan, tiyak na maimpluwensyahan ka ng Wolf Clan. Walang katapusang paghihiganti. Saglit, lahat ay tumingin kay Chen Lei na may hindi magandang ekspresyon. Kung hindi dahil kay Chen Lei, hindi nila masyadong masasaktan ang Wolf Clan powerhouse. Ramdam ni Chen Lei ang iniisip ng lahat sa pamamagitan ng Tianyan human heart, at malamig siyang ngumusok, at sinabing, bakit, sa tingin mo ba may nagawa akong mali? Hinahayaan mo ba ang Wolf Clan na gumanap ng malaking papel sa amin? Kung ganoon, mabuhay ano pa ang ibig sabihin nito? Panipik. Chen Lei, kung gagawin mo ito, magdudulot ito ng kapahamakan sa sangkatauhan, sabi ng martial artist. Talaga, hindi ko alam kung gagawin ko ito, anong kapahamakan ang ay dudulot nito sa sangkatauhan? Tanong ni Chen Lei sa celebrity. Kung gagawin mo ito, magagalit ka sa tribo ng lobo, at gagawing mas galit na galit ang tribo ng lobo sa ating tribo ng tao, sabi ng celebrity expert. Sinabi ni Chen Lei, talaga, kung gayon, ano ang gusto mong gawin ko? Humingi ng awa, lumuhad at humingi ng awa, kung saan ang angkan ng lobo ay pakakawala ng lahi ng tao at hindi na muling aatake sa lahi ng tao. Panipik. Ikaw ay mayabang at hindi makatwiran. Nag-aalalang sabi ng celebrity. Kung sa tingin mo, wala akong masasabi. Maaari kang pumunta sa angkan ng lobo upang humingi ng awa, maging isang alipin sa angkan ng lobo, at tingnan kung titingnan ka ng angkan ng lobo upang humingi ng awa at iligtas ka, buhay, sabi ni Chen Lei. Ang celebrity na ito ay labis na natulala kay Chen Lei kaya ang buong katawan niya ay nanginig. Hindi man lang tiningnan ni Chen Lei ang mga celebrity na ito. Pagkatapos, tumingin siya sa ibang tao at sinabi, ang dignidad ay hindi kailanman nakukuha sa pagmamalimos, kundi sa lakas. Minamaliit ko ito, pagpapabuti lang ng sarili, hindi bulag na mahina, humihingi ng awa. Kung sa tingin mo ay ikinagalit nito ang angkan ng lobo, at makakatagpo ka ng angkan ng lobo sa hinaharap, maaari mong itulak ang lahat sa akin, Chen Lei, at sa aking disyerto na ulap na lungsod. Ako, si Chen Lei, ay hinding-hindi ka masisisi. Panipik. Matapos marinig ng lahat ang sinabi ni Chen Lei, ilang tao ang tumanggo ng lihim at nagpahayag ng kanilang suporta sa mga aksyon ni Chen Lei. Kung tutuusin, alam din nila na ang dalawang tao ng tribong Black Gold Wolf ay masyadong mayabang at naglakas loob na tumakbo sa lugar kung saan nagtagpo ang sangkatauhan sa pagkakataong ito, masasabing pinagbuti ni Chen Lei ang mukha ng human race. Sinisisi ng ilang tao si Chen Lei sa pagiging masyadong malupit, at sinasaktan ang angkan ng lobo hanggang sa kamatayan, naaakit sa paghihiganti ng Wolf Clan. Kalimutan mo na lang, magkaaway kami ng Wolf Clan, no wonder kasama dito si Kuya Chen. Sa oras na ito, lumapit si Jing Tian at sinabi. Nang makitang lumapit si Jing Tian, unti-unting bumuti ang mga ekspresyon ng ibang tao. Pagkatapos ng lahat, nangyari ang mga bagay, at imposibleng ipadala nila si Chen Lei sa harap ng angkan ng lobo upang umamin ng pagkakasala. Alam nilang lahat ang uhaw sa dugo at lamig ng angkan ng lobo. Narito ang nangyari. Walang kwenta ang pag-aayos nito, tsaka ang mga tulad nila ay walang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano kay Chen Lei. Well, tumigil na tayo dito para sa party na ito. Kung mayroon kang anumang mga paghihirap sa hinaharap, maaari kang lumapit sa akin anumang oras. Sa pagkakataong ito, muling sinabi ni Jing Tian na ang dalawang tribo ng itim na gintong lobo ay gustong manggulo. Sa pagkakataong ito ay masasabing disbanded na ang pagpupulong. Matapos marinig ang mga salita ni Sidam, sunod-sunod na sinabi ng iba pang mga tao, Master Sidam,
tiyak na guguluhin kita sa hinaharap. Iniangat ni Sidam ang kanyang mga kamay at sinabing, "Welcome anytime." Pagkatapos nito, umalis ang lahat at bumalik sa Tianshui City. Ngayon, ang mga taong ito ay hindi nang ahas na manatili sa labas ng Tianshui City. Sa Tianshui City, garantisado pa rin ang kanilang kaligtasan, ngunit sa sandaling umalis sila sa Tianshui City, pagkatapos, posibleng gumanti ng Wolf Clan anumang oras, kaya ang mga Human Clan powerhouse na ito ay bumalik lahat sa unang pagkakataon. Master Chen, salamat sa pagkakataong ito, kung hindi, tiyak na mapahiya tayo ng Black Gold Wolf Clan. Sa oras na ito, tumingin si Jing Tian kay Chen Lei na tatayo na sana, at sinabi kay Chen Lei at sa iba pa. Sinabi ni Chen Lei, hindi na kailangang sabihin ni Master Jing iyon. Gusto ko ang ugali nito. Hindi ko makita ang mga alien na nagpapamalas sa harap ng ating sangkatauhan. Sige, pupunta ako. Pagkatapos magsalita, lumipad si Chen Lei kasama sina Ji Chanwo at Bai Menman. Tumingin si Sidam sa likuran ni Chen Lei at ng iba pa, naging malungkot ang mukha nito. Master, itong si Chen Lei ay talagang malaking kalaban. Tiningnan ng isa sa mga opisyal ang malamig na mukha ni Jing Tian at mahinang sinabi. Tumanggo si Sidam, lalong naging pangit ang mukha. Ang lakas na ipinakita ni Chen Lei ay nagparamdam sa kanya ng labis na selos. Kaya niyang patayin ang isa sa dalawang tribo ng itim na gintong lobo at itaboy ang isa, hindi niya ito magagawa, hanggang ngayon. Itong Chen Lei na ito ay hindi maaaring itago, kailangan nating gumawa ng paraan para maalis siya sa hinaharap. Napaisip si Jing Tian sa sarili. Kaya na rin, tumanggo si Sidam at umalis. Sa pagkakataong ito ay masasabing anticlimactic ang party. Noong una ay gusto niyang manalo sa isang grupo ng mga tao sa party at magtrabaho para sa kanya. Ngunit bago siya pumasok sa paksa, nahuli siya ng dalawang itim na gintong lobo. Ang mga tao sa clan at si Chen Lei ay naiinis sa kanya. Sa huli, lahat ay walang balak na manatili dito. Sa pagkakataong ito, nabigo ang pulong, at wala sa mga layunin nito ang nakamit. Sa gayong mga kalagayan, labis na nagalit si Sidam, at tumaas ang kanyang pagkamuhi kay Chen Lei. Sa oras na ito, direktang bumalik sa Tianshui City sina Chen Lei, Ji Chanwo, at Bai Menman. Mazanggang, ang Sidam na ito ay isang mapagkunwari na tigre, nakangiti, sa hinaharap, dapat natin siyang pangalagaan ng mabuti. Pagbalik sa kwarto, sabay na sabi ni Ji Chanwo at Bai Menman kay Chen Lei. Oo, alam ko. Tumanggo si Chen Lei. Maging sina Ji Chanwo at Bai Menman ay napagtanto na si Sidam ay hindi mapagkakatiwalaan. Natural, hindi mabibigo si Chen Lei na makita ito. Lumalim ang bantay laban kay Sidam sa kanyang puso. Okay, 2 days later, gaganapin ang preliminary round. Hindi tayo dapat lumabas sa mga araw na ito, mag-recharge ng ating lakas at maghintay para sa kompetisyon ng ring. Tumanggo sina Ji Chanwo at Bai Menman, alam nilang sa nakalipas na mga araw, hindi talaga ito angkop para sa ibang mga kaganapan. Sa sumunod na 3 araw, hindi lumabas sina Chen Lei, Bai Menman, at Ji Chanwo, at nagpatuloy sila sa pagsasaayos ng kanilang estado, nagsusumikap na maabot ang pinakamataas na estado sa preliminary round. Makalipas ang 3 araw, nakatanggap ng paunawa sina Chen Lei, Bai Menman at iba pa at pumunta sila sa lugar ng kompetisyon na inayos ng Tianshui City upang simulan ang opisyal na paunang kompetisyon ng 10,000 Races Conference. Sa katunayan, ang opisyal na paunang patimpalak na ito ay bahagi na ng 10,000 Races Convention, ngunit ang 10,000 Races Convention ngayong taon ay medyo naiiba sa nakaraang 10,000 Races Convention. Dumating si Chen Lei at ang iba pa sa lugar ng kompetisyon, lahat ay gumuhit ng sarili nilang lottery, at pagkatapos ay tahimik na naghintay para magsimula ang laro. Ang larong ito ay iba sa nakaraan. Sa pagkakataong ito, ang mga kalaban sa laro ay hahatiin ayon sa lahi. Ibig sabihin, imposibleng magkalaban ang parehong lahi. Ang lahat ng iyong mga kalaban ay nasa labas ng iyong sariling lahi. Mas malakas kaysa ibang lahi. Ito rin ay upang maiwasan ang mga sitwasyon kung saan ang malakas ng isang grupo ay magkaharap at magpapatayan. At ang arena sa pagkakataong ito ay napakalupit, hindi lamang naghahati sa tagumpay at pagkatalo, kundi pati na rin sa paghati sa buhay at kamatayan.
Kung makakatagpo ka ng ilang malupit na lahi, maaari kang mawala ng buhay kung hindi ka mag-iingat. Siyempre, sa arena ay mayroon ding mga tiyak na patakaran, tulad ng hanggat inamin mo ang iyong pagkatalo, huwag magpatuloy sa pag-atake sa pagsuko, ito ang tanging paraan upang mailigtas ang iyong buhay. Kaya lang, minsan sa ring, may mapapatay sa isang suntok na hindi man lang inaamin ang pagkatalo. Napakaraming halimbawa. Ito rin ang kalupitan ng 10,000 Races Conference. Sa finals, ang kalupitan ng finals ng 10,000 Races Conference ay higit sa 100 beses na mas malupit kaysa sa preliminary contest na ito. Kaya, ang pagsali sa 10,000 Races Conference ay masasabing pinakamalupit para sa mga contestant na ito. Gayunpaman, ang komperensya ng 10,000 karera na ito ay walang mga benepisyo. Ang orihinal na 10,000 Races Conference ay gaganapin sa pinakamahusay na lihim na kaharian sa Central Region. Ang lihim na kaharian na iyon ay ang pinakamahusay na lihim na kaharian sa buong Central Region at maging ang mas mababang kaharian, walang tao. Sa lihim na kaharian na ito, maraming pagkakataon. Hanggat ang isang tao ay maaaring makapasok sa lihim na kaharian at mabuhay, kung gayon ang huling tagumpay ay hindi magiging mababa, at silang lahat ay magiging pinakamataas na kapangyarihan na tinatawag na mga ninuno. Sa pagkakataong ito, dahil sa malaking bilang ng mga kalahok sa komperensya, kinailangan kong lumikha ng pangunahing, intermediate, advanced, at final divisions. Sa ganitong paraan, ang mga nakikitang benepisyo ay lubhang nababawasan. Gayunpaman, para lamang sa pinakamagandang sekreto sa finals, maaakit nito ang lahat na lumaban ng husto. Sa oras na ito, naghihintay si Chen Lei at ang iba pa sa pagsisimula ng laro. Sa pagkakataong ito ay mayroong 1,000 arena na maaaring gamitin ng 2,000 tao upang makipagkompetensya ng sabay-sabay. Gayunpaman, tumagal ng higit sa 10 araw para sa bawat dibisyon upang makapili ng malalakas na manlalaro para makapasok sa Intermediate Division. Ang mga patakaran ng laro ay napakasimple. Ang sinumang malakas na manlalaro ay maaaring manalo ng 10 magkasunod na laban, ngunit maaari niyang makuha ang kwalipikasyon upang makapasok sa Intermediate Division. Kapag natalo siya ng isang laro, agad siyang matatanggal. Ang pagkapanalo ng 10 sunod-sunod na laro ay madaling sabihin, ngunit napakahirap gawin. Ang sinumang maaaring manalo ng 10 sunod-sunod na laro ay ganap na walang pagkakataong makapasa, lahat ay umaasa sa kanilang tunay na lakas. Hindi nagtagal, tinawag ng elder na namamahala sa kompetisyon ng serial number ni Chen Lei. At pinatawag din sina Ji Chanwo at Bai Minman at sumakay sa isa pang ring. Si Chen Lei ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling lakas. Nanalo siya ng 10 sunod-sunod na laro. Hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema. Ang lakas ni Bai Minman ay umabot na sa intermediate level ng Woody 9th level. Nanalo siya ng 10 sunod-sunod na laro nang walang anumang problema. Si Chen Lei ang pinaka nag-aalala. Hindi ko alam kung kayang manalo si Ji Chanwo ng 10 sunod-sunod na laro. Dapat mong malaman na kung makatagpo siya ng isang Woody 9th level powerhouse, ang posibilidad ng pagkatalo ay napakataas. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay ginamit ni Chen Lei si Tianyan Shenju para ibagsak si Ji Chanwo minsan, at nalaman niyang hindi masama ang swerte ni Ji Chanwo. Kung titingnan mo ang resulta ng deduction ni Tianyan Shenju, Ji Chanwo walang problema sa pagpasok sa Intermediate Division. Agad na napatigil si Chen Lei sa pag-iisip tungkol dito, dahil nasa ring ang isa sa kanyang mga kalaban. Sa kasalukuyan, lahat ng 10,000 estado sa Central Region ay nagdaraos ng mga naturang kompetisyon. Sa pagkakataong ito, ang sukat ng kompetisyon ay hindi pa nagagawa, at naakit din ito ang atensyon ng lahat ng matataas na pinuno mula sa buong Central Region. Ang mga matataas na antas na ito, kabilang ang Panginoon ng Central Region, ang kasalukuyang Divine Emperor, ang Lord of the Sacred Race at ang Spirit Race, pati na ang sekta at mga elder ng 5 sekta, ay lahat ay nagmamasid sa kanya sa pamamagitan ng iba't ibang mga lihim na pamamaraan. Nag-aalalang estudyante. Sa oras na ito, sa harap ni Chen Lei, isang malaking nilalang ang lumitaw. Ang nilalang na ito ay isang malakas na tao sa angkan ng demonyo, isang demonyong baboy ramo. Ang demonyong baboy ramo na ito ay 100 talampakan ang taas, parang burol, na may 2 matutulis na pangil, parang 2 malalaking espada,
nagniningning sa malamig na liwanag, si Chen Lei sa harap ng demonyong baboy ramo na ito ay mukhang isang maliit na langgam. At ang demonyong baboy ramo na ito, pagkatapos na makita si Chen Lei, ay umungal. Ang kanyang figure ay agad na lumiit mula sa ilang daang talampakan, at sa isang kisap mata, ang kanyang laki ay naging higit sa 10 talampakan. Sa pagtingin sa pinababang wild boar demon, hindi maiwasan ni Chen Lei na mamangha. Hindi naging mahirap para sa isang demonyong baboy ramo na lumaki, ngunit hindi madaling paliitin ang katawan, at bilang isang resulta, ang bilis, reaksyon at pag-atake ng demonyong baboy ramo na ito ay tataas ng ilang beses. Tao, iulat ang iyong pangalan. Tinitigil ng wild boar demon si Chen Lei at malakas na sinabi. My name is Chen Lei, may pangalan ka ba? Tanong ni Chen Lei sa demonyong baboy ramo. Ang demonyong ito ay tinatawag na Fugitive Great Sage. Malakas na sabi agad ng demonyong baboy ramo. Ho! Bahagyang tumawa si Chen Lei at sinabing malaki ang bibig, napaka-arrogant, nang ahas na tawagin ang kanyang sarili na Great Sage of Fugitive. Sa palagay mo ba ang mga salitang, Great Sage, ay ginagamit ng basta-basta? Ngumisi ang demonyong baboy ramo, at nagsabi, ginamit lang ito ng dakilang sage, ano ang magagawa mo? Sinabi ni Chen Lei, pagkatapos ay titingnan ko kung ikaw, ang dakilang pantas, ay karapat-dapat sa pangalang iyon. Pagkatapos magsalita, direktang bumaril si Chen Lei at pinasabog ng isang suntok ang demonyong baboy ramo. Nang makita ng demonyong baboy ramo si Chen Lei na umungal siya, nang hindi umiwas, agad niya itong binati at hinampas ang kamao ni Chen Lei. Boom! Matapos ang isang malakas na putok, ang buong singsing ay yumanig ng 3 beses, at 3 beses itong yumanig. Ang baboy ramo demonyo ay sumuntok at tumalikod ng mahigit 10 hakbang ng diretsyo bago tumayo ng matatag. Medyo nagulat si Chen Lei. 2 brush talaga ang baboy ramo demonyong ito. Labag nga sa langit ang kanyang talento, hindi nakakagulat na naglakas loob siyang tawaging santo. Nang makita ang demonyong baboy ramo na ito, hindi maiwasan ni Chen Lei na isipin si Zhu Bamei. Ang baboy na demonyong ito at si Zhu Bamei ay dapat na natural na magkatugma. Gayunpaman, si Zhu Bamei ay ipinarace na kay Shire. Hindi ko alam kung paano na ang 2 taong ito ngayon. Habang si Chen Lei ay nag-iisip ng ligaw, ang mga mata ng baboy ramo na demonyo ay nabasa at sumugod muli kay Chen Lei. Hindi inaasahan ng demonyong baboy ramo na sa isang purong pisikal na kompetisyon, hindi niya matatalo si Chen Lei. Sa pag-iisip nito, gagawin ito ng demonyong baboy ramo ng buong lakas. Anuman ang mangyari, kailangan niyang talunin si Chen Lei gamit ang kanyang pisikal na lakas. Sa sandaling ito, ang demonyong baboy ramo ay puno ng galit, nakatitig ng matindi kay Chen Lei, naging isang kidlat at tinamaan ng husto si Chen Lei. Nakita ni Chen Lei ang demonyong baboy ramo na sinaktan siya, at pinisil ng kanyang kamay ang selyo ng bundok, at dinurog ito. Napakalakas ng atake ni Chen Lei. Direkta niyang ibinagsak ang ulo ng demonyong baboy ramo sa lupa, naiwan lamang ang kalahati ng katawan nito na nakalantad, at ang 2 maiikling paa sa likod nito ay walang pinipiling sumipa. Thank you for watching. Please like and subscribe. Jessica Datuan Ortiz.